Chapter 2. Habang naghihintay siya sa parking lot, nagring ang kanyang cellphone. Hindi nakaregister sa kanyang telepono ang numero. Pinundot niya ang answer key. "Where are you?" Tanong nito sa kanya. Si Alden ang nasa kabilang linya. Malamig at buo ang boses nito sa telepono. Masarap pakinggan. "I'm at level 2, D4. Doon nakapark ang kanyang sasakyan." "Okay, see you." Sabi nito at pinutol na ang tawag. Kinuha niya ang kanyang duffel bag na kinilalagyan ng kanyang gamit at ang service firearm. Pagkasara niya ng pinto ng sasakyan, inatanong niya ang paparating na Bentley Continental. Yun ang sasakyan ni Alden. Bumabato at binuksan ng pinto ng kotse sa front passenger seat. Gusto niyang kiligin sa pagiging gentleman ng binata, pero pinigilan niya ang sarili. Nagpasalamat siya at piniling huwag bigyan ng pakahuligan ng gesture na yun ng lalaki. "Where are they?" Tanong niya nang tinutukoy ay ang bodyguard nito at si Nadine na makikisabay din sa kanila. "They're waiting at the lobby." Sagot nito. Dumukwang ito upang hilahin ang seatbelt at ikabit sa kanya. Napasingap siya sa halos 1 pulgada na layo ng mukha nito sa mukha niya. Nagbiruto. "Relax, hindi naman ako nangangagat," sabi nito pagkatapos ilak ang kanyang seatbelt. Pagkatapos ay ang sarili naman itong seatbelt ang inayos. Tinutudyo kaya ako nito dahil nararamdaman na binibigyan ko ng mali siya ang ginawa niya? Naisip niya. Pinatakbo na nito ang sasakyan nang tumapad sa main entrance ng sports complex. Tumigil ito para isakay ang dalawa na naghihintay sa lobby. "I'll just hand my car key to the valet." Paalam niya at bumaba ng sasakyan. Inabot niya ang susi sa gwardya. Akmang babalik siya sa Bentley nang makipag-unahan sa kanya si Nadine na makaupo sa front seat. "Sorry, the front seat is taken," sabi nito sa kanya. Wala siyang nagawa kundi gumawi na lamang sa backseat ng sasakyan kahit pa inis na inis sa babae. "Patience, Dominic. Huwag ka nang pumatol sa babaeng yan," anya sa sarili. "Wow, I like this car, Alden. It's much comfortable than the Benz that we rode when we had our dinner." Malakas na saad nito na parang pinaparinig pa nito sa kanya ang salitang dinner. Hindi umimik ang binata. Binuksan nito ang stereo ng sasakyan at hinayaang pumailan lang ang music. Nagkunwari naman siya na hindi naririnig ang mga sinasabi ng antipatikang aktres. Sa halip ay kinuha niya sa bag ang Oakley sunglasses at isinot yun at pinikit ang mga mata. Nagising siya mula sa pagkakaidlip nang huminto ang sasakyan at bumukas ang pinto sa backseat. Lumabas ang bodyguard ni Alden para kunin ang mga baril na gagamitin sa pelikula. Habang hinihintay nilang bumalik si Philip, na noon ay pumasok sa shop, napansin ni Nikki ang dalawang sasakyan. Ilang metro ang layo mula sa unahan at likuran nila. Tinted ang salamin na mga yon. Kinuha niya ang dalang binoculars sa bag at tinandaan niya ang plate number sa mga sasakyan. Nang muling binuhay ni Alden ang makina, napansin din niya na umabante ang sasakyan na nasa likuran nila. Kinuha niya ang dalang dalawang rifles mula kay Philip at binulungan nito. Tumango ang bodyguard at kinasan nito ang dalawang baril. "What's the problem?" Tanong ni Alden at nilingon sila. Nakita nito na inihanda nila ang baril. "Fasten your seatbelt na din," sigaw niya sa aktres. "Sir, kanina ko pa napapansin ang pagsunod sa atin ng sasakyang yun." Sagot naman ni Philip sa amo. Binigyan niya ng instruction sa Alden. "Focus and have your hands fixed on the wheel." Kinuha niya ang isang .45 caliber at kinasa. Sinabihan niya ang bodyguard na humanda. "Drive the car, Alden. Huwag kang ihinto kahit anong mangyari." Utos niya sa aktor. Pinasibad nito ang sasakyan at nakatuon ng kanyang pansin sa sasakyan sa unahan habang si Philip ay nagmatsyag sa sasakyang nakasunod sa kanila. Nang ilang metro na lang ang layo nila sa sasakyang nakaabang sa kanila ay nagbabaan ang mga sakay nito. Ibig sabihin nito kukunin sila. Pawang mga armado at may takip sa mukha. Huminto ang aktor at nag-aalalang lumingon sa kanya. Nilingon niya isa sa pang sasakyan na ilang metro ang layo mula sa likuran nila at umabante ito. Nagpasya siyang kunin ang manibela sa aktor. "Move!" Sigaw niya rito sabay lipat sa driver's seat. Dalawa na sila sa manibela. Mabilis ang kanya naging kilos nang makita niya na bumaba na rin ang mga sakay ng sasakyan. Kanina lamang ay sumusunod sa kanila. Nakaramdam siya ng kakaibang init sa pagkakasandal niyang iyon kay Alden. "Dapa!" Sigaw niya at matuling pinasibad ang sasakyan. Pinaputok ng isa sa mga lalaki na kaharang sa kanila ang dala nitong submachine gun bilang hudyat ng pagpapatigil sa kanila. Lalo naman niyang binilisan ng takbo.
The car was literally flying. Nagpaulan ng bala ang mga to at naramdaman niya ang biglang pamamanhid ng kalibang baraso. Ang mga armadong kalalakihan naman ay sumakay sa sasakyan at humabol sa kanila. "Damn, you're wounded!" Sigaw ni Alden nang makita ang mabilis sa pag-agos ng dugo sa kalibang braso niya. Kaagad nitong kinuha ang panyo sa bulsa at itinali sa dugo ang braso niya. Natouch siya sa makitang sobrang pag-aalala sa mukha nito. "Nadine, move to the back!" Malakas sa sigaw dito sa aktres sa sinunod naman ng babae sa kabila ng pagsisigaw. "Dominic, ako na magdadrive." Kinukuha rito sa kanya ang manibela. Subalit hindi niya ito binibitawan. Ang isang kamay ng binata ay nakakapit sa dugoan niyang braso. Nilingon ni Dominic ang humahabol sa kanila. Mabilis ang takbo ng mga sasakyan. Nang sa tansya niya ay ilang metro na lamang ang layo ng mga sa kanila, bigla siya nagpreno at kinabig ang manibela. Balabag sa daraanan ng mga to. Pagkatapos ay pinatakbo niya ng sasakyan upang patamaan ng mabilis sa pagdating ng kalaban. Sa pula tagiliran ng sasakyan ng mga armado. Umikot-ikot sa kalye at bumangga sa isang taxi na papalabas sa New Manila. Malakas sa pagsabog ang huling narinig niya bago siya nawalan ng malay. Puting kisame, ang una niya nakita pagmulat ng kanyang mga mata. Kasabay niyon ay nasamin niya ang isang pamilyar na amoy na pabango. Nang tumingin siya sa kanang bahagi ng kanyang kama, nakita niya si Alden, nakaupo to at nakapikit. Nakasuot to ng faded blue jeans at white polo shirt. He still looked gorgeous even when asleep. Iginala niya ang paningin sa paligid. Pumasok sa isip niya ang nangyari. Nababalot din ng bandages ang kanyang kalibang braso. Ang suot niya ay hospital gown na may nakasulat na St. Luke's Medical Center sa dibdib. Parang iya ang kwartong kinaroroonin niya. Sinubukan niya bumangon. Wala na siyang iba pang mararamdaman maliban sa masikip at nakatali na sa kanyang braso. Tinungo niya ang comfort room. Tulog pa rin ang binata at nasan kaya ang aking mga damit? Tanong naman niya sa sarili. Tinignan niya ang orasan, mag-alas 10 ng gabi. Ibig sabihin, mahigit 8 oras pa rin siya na nakatulog. Umupo siya sa gilid ng kama paharap sa natutulog na lalaki. Inilapit ang kanyang tenga sa mukha nito upang tingnan kung tulog nga to. Ngunit biglang nagmulat ang mga mata nito. "Do I look more gorgeous sleeping?" Pabirong tanong nito. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Hindi niya alam kung ano sasabihin niya. "You're blushing." Lalo pa siya nitong tinutudyo. I feel fine now. Can I have my clothes so I can go home?" Tanong niya. "Hey, better rest more. Bukas na tayo umuwi." Sabi nito. "Tayo?" Takang ulit niya. "Kahit galos nga wala ka. Why stay here sa hospital? Saka don't worry, okay na ako. Wala to." Tanggin niya dito. "The doctor said you need to rest." Tugon dito. Nasa ganun silang pag-uusap nang pumasok ang isang sofistikadang ginang. Bagaman may edad ito. Nababakas dito ang angking ganda at karangyaan sa buhay. Nakangiting lumapit sa kanya. "Ma?" Lumapit dito si Alden at humalik sa pisngi nito. "Dominic, this is my mother. Ma, this is Dominic, our trainer for the upcoming movies and my savior." "Iha? Thank you so much for saving my son. Kung hindi dahil sa iyo, baka kung ano nang masamang nangyari sa anak ko." Sabi nito sa kanya sabay kuha ng kanyang kanang kamay. "Naku, wala po yun." Nahihiyang sagot niya sa ginang. "Stay here, ma'am, at bukas ka na lumabas. Mag-isa ka lang naman sa kondo mo at wala magbabantay sa'yo. Siya nga pala, yung mga gamit mo at yung bag mo, dadalhin dito ng maid mamaya. Pinalaundry ko na muna." Binalingan ito ng anak. "Alden, stay here first. Huwag ka na muna umuwi. Maraming reporters sa ibaba. Magpapapress ko si Philip ngayon para sa nangyari. Sila din naman ay na-interview na kaninang hapon. I instructed our lawyers to coordinate with the police regarding the incident." Ibinalik nito ang pansin sa dalaga. "Iha, mauna na ako. And thank you for so much." Naiiyak pa siya nito. "Take care, ma." Muling humalik si Alden sa pisngi ng ina. "Siguro nung naghulog ng swerte ang Diyos ay nakuha mo na lahat." Pabirong sabi niya habang sabay silang kumakain ni Alden ng late dinner. Nagpa-deliver to na pagkain mula sa isang malapit na restaurant. Sashimi at rice rolls ang in-order nito. "Hindi naman siguro. Siyempre, there are things that I'm blessed with. Meron ding hindi na binigay sa akin." Nakangiting sagot nito. "Ha? Talaga?"
With all that has given to you, meron ka pa bang wish na hindi mo pa nakukuha? Tanong ni Nikki pagkatapos sinubang isang piraso ng sashimi. Biglay lumungkot ang anyo nito. Oo, akala lang ng iba perpekto ang buhay ko. But I am facing a much more complicated life than other people think. Ano naman kaya yun? You get the fame, the looks, the riches. What more could you ask for? There are things I thought of which are more important than fame and riches. Binaba nito ang chopstick sa gilid ng food wrapper at nagpatuloy sa pagkakwento. My father left my mother when I was 7. He has another family. Wala nagawa ang mami ko nang sabihin niya na may iba na siyang pamilya. I have a 22-year-old sister. Nabigla siya sa nalaman. Sino nga ba mag-aakala na ang perfect celebrity na to ay may problema rin pala? Ang mahirap, being the legal heir of the Philippine Airways. Sa balikat ko nakapatong ang lahat ng responsibilities at running the company with the board of businessmen. Hindi ko alam ang mga intention sa kumpanya. Totoo pala ang intelligence reports na nakarating sa kanila na tinitrain ito ng ama upang pumalit sa pwesto. I'm glad that I'm a person like you shares personal things sa isang tulad ko. Sa puso niya ay sincero ang katagang yon. What's with the words? Tulad mo at tulad ko? Tao rin naman ako ah. I am no different from you. May halo namang pagbibiro ang katagang yon. Yun ang isa pang nagustuhan ni Dominic sa binata. Masarap itong kasama. Very down to earth ito sa kabila ng mataas sa estado ng buhay. Na mga sandaling yon, nagbago ang tingin niya rito. Ang bait mo naman, kaya pala maraming in love sa'yo. Biro niya. Love? Siguro nga. Kibit balikat nito. But if I wasn't Alden C, I'm afraid there won't be any. That means God loves you. You are special, kaya sa'yo binigay ang lahat ng yan. There could only be one Alden in this world. Komento nito na kinangiti ng binata. Talaga? Does it mean I'm special to you too? Makahuligan tanong nito. Bigla naman namula ang kanyang pisngit, hindi niya alam kung ano ang isasagot dito. Syempre naman, you are special. I'm sure girls would get jealous of me when they find out I'll be spending a night with Alden C. Nangiti ito at tinitigan siya. Bigla siyang naasiwa. I mean, ganito yung kausap ka. Medyo nabulol ang salita niya. You know what made you special to me? Tanong naman ito. Tumingin ang dalaga rito na tila nagpapantastikuhan. Ano naman yun? Hindi ka agad sumagot at tumitig muna sa kanya ng ilang saglit. Isang matamis ng ngiti ang sumili sa mga labi nito. Pagkatapos, okay lang. Huwag mo nang sabihin, I can also think of anything special with myself. Aniya, na pinagpatuloy ang pagkain. No, meron honestly. You are the first girl I met that didn't flaunt in front of me. The first time we met, bilang ko ang tingin mo sa akin, nangingiting tugon ng lalaki. Just like in movies, she's a different because she inflated his ego with the curiosity. Biro niya. It's not curiosity, Dominic. Nakangiting saad nito. That is just simply the need to know that people are different. The people you may have dealt with before are just one side of a coin. There is still another side of it. Then I'm starting to like the other side of it. Anito pagkatapos ay tumalikod at nabigla siya sa sinabi nito. Kumuha ang binata ng isang bote ng alak sa refrigerator at naglabas ng 2 kopita. Saka nagsaling doon. Na bumalik to inabot sa kanya ang isang wine glass. Come on, let's have a toast for our second lives. Nakangiting sabi nito. Tinanggap yun ni Dominic. Bahagyang dumampi ang kamay nito sa kanyang kamay. May kung anong init ang idinulot ng simpleng pagkakadikitay ng kanilang mga balat. Ininom niya ang laman ng hawak na kopita. Napansin niya na bahagyang natigilan din ng binata. Ilang sandaling katahimikan ang namayani ng basagin iyon na biglang pagtunog ng telepono nito. Sinamantala niya ang pagkakataon upang bumalik sa kama. Kinuha niya ang cellphone at tumingin doon. Hindi niya namamalayan na nakatulog na pala siya. Nilapitan ni Alden ang dalaga. He could not help staring at her. She's so simple, lively and brave. At hindi niya malimutan ang tapang na pinakita nito.
Kanina nang harangin siya ng armadong mga lalaki. That was the first time he felt so scared. Hindi dahil takot siya na mamatay, kung hindi dahil natatakot siya na makita niyang tinamaan ng bala si Nikki. Kinuha niya ang cellphone sa kamay nito at inilagay sa maliit na mesa sa tabi ng kama. Hindi niya mapigilan ang sarili na haplusin ng mabuti ang mukha ng dalaga. Matapos itong kumutan at pinatay niya ang lampshade at humiga sa sofa. Mag-aalas 6 ng umaga nang marinig ni Nikki sa ring ng kanyang telepono na nasa side table. Ang kanyang boss ang nasa kabilang linya. At tawagan sana niya to ng nakaraang gabi, ngunit hindi niya namalayan na nakatulog na pala siya. Nakita niya si Alden, mahibig na natutulog sa sofa. Pumunta siya ng comfort room upang sagutin ang tawag ng kanyang boss. "Hello sir?" Sagot niya sa opisina. "Dominic, what happened to you? We heard the news about the ambush. We've been trying to contact you but no fail." Hindi ka man lang tumawag. Nag-aalalang panimula nito. "Sir, I was wounded. Hindi na rin ako nakatawag last night. I'm here at St. Luke's now. I am on my way to office." "Okay, be there at magpapatawag ako ng emergency meeting ngayon. Anyway, the incident was broadcasted on national television. Huwag ka magpapa-interview." Paalala nito. "Yes sir." Dali-dali niyang tinungo ang closet ko saan naroroon ang damit niya. Dinala na yon ng katulong ni Alden ng makalipas na gabi nang hinihintay nila ang pagkain na in-order ng binata. Pagkatapos magbihis ay dinampot na niya ang kanyang duffel bag. Mahibing pa rin na natutulog ang binata. Ayaw niyang gisingin pa ito upang hindi na magtanong kung saan siya pupunta. Kinuha niya sa kama ang kumot na ginamit niya at ipinatong yun sa katawan nito. Tahimik na siyang umalis. "Dominic, anong nangyari?" Natatarantang salubon ng kaibigan ni Marie pagdating niya sa opisina. Nadatnan niyang na naghihintay ito sa labas ng opisina ni Director Talavera. "Tinatawagan kita kahapon, hindi naman kita makontak. Okay ka na ba?" Andito habang tinitingnan ang nakabandage niyang braso. "Okay lang ako," aniya upang pawiin ng kaibigan ang pag-aalala.